Nagsimula ang kwento sa isang matabang lalaki na ating bida na buong tapang na pinahayag ang kanyang nararamdaman sa isang napakamagandang bilag. Sinabi niya sa dalaga na nabighani siya sa angking ganda nung una niya itong nakita at hanggang sa ngayon, ngunit makikita sa mukha ng babae na tila ba ayo sa kanya. Kaya't sinabi nang lang ang ating bida na, pasensya na dahil magiging problema talaga kung ang taong hindi magusto ay magtapat sa'yo. Sabi ng babae sa ating bida na si Siwo, hindi naman sa hindi. Kita gusto sa totoo lang napakabuti mo pa lagi mo akong pinapatawa, kaya bakit hindi kita magugustuhan? Pero, nalipat ang esina sa labas, at nag-aantay ang kanyang kaibigan, at tinanong siya kung anoong kinalabasan sa kanyang pagtapat. Makikita sa mukha ni Siwo ang pag-adismaya sa mga nangyayari. Kailangan daw muna niyang mag-aral ng mabuti, sabi ng babae sa kanya. Sabi ng kanyang kaibigan, apakalupit naman ng babae na yon, nakaisip pa siya ng rason para maiwasan ka. At sa isip-isip niya na hindi naman totoong na nag-aral ng mabuti, puro pang chichismis ng alang ina at tupag nun, sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay may malakas na bolang paparating sa kanila, ngunit nabigla ang kanyang kaibigan nang salagin niya ang bola. Gamit lamang ng isang gamay na hindi nakatingin habang umiyak at sinabing ganito ba ako, katulad ng bola, bilog, sabi naman ang kanyang kaibigan, kahit nga ako di makapaniwala, mahilig ka naman sa sport kahit hindi ka galingan. Binabalance mo naman ang iyong pagkain at nag-iinsayo ka naman araw-araw. Iwan ko ba bakit bilog ka pa rin, napakalupit mo lang talaga siguro Siwo, at tinanong niya kung nakapunta na ba siya sa hospital para makapagpakonsulta. Sinabi niya na maraming beses na daw siya nakapunta at ang sabi ng doktor na kapag di ka pa rin pumayat kahit anong gawin mo, 99%, kalahi sa dugo ng galing. Pagarating niya sa bahay nakita niya ang kanilang family picture, napapaisip siya kung kahalinga ba ang dahilan. Dahil siya lamang ang bilog samantalang ang kanyang mga magulang ay mapapayat, at hanggang tumanda na ang kanyang ina, ay payat pa rin, at kahit hindi mga nakita niya ang kanyang ama ng masinsinan ay marami siyang naririnig na nagiging famous sa Serium Athlete. Ang Serium Athlete ay isang folk wrestling style at tradisyonal na pambansang sport ng Korea na nagsimulan itong ika-4 na siglo, at marami siyang naipanalo. Sa hapagainan nakabalot ang salad at may nakadikit na sulat galing sa kanyang ina na magpalakas ka anak at gugaliit mag-diet, pero goods na rin pag healthy ka, magkakamasel ka naman kapag hihinga ka ng malalim, at siyang kinainis na manisibo, kaya naghanap siya ng instant noodles. At nag-init ng tubig habang kausap ang kanyang sarili, na wala namang sa isay ang kanyang ginagawa, dahil wala naman nangyayarig pebabago sa kanyang katawan. Ilang taon pa ba magsasakripisyo kung pwede naman kakaininin kung ano ang gusto ko, galit ng sinabi. Ngunit sa huling sandali napili pa rin kaininin ang hinanda ng kanyang ina kahit hindi ayon sa kanyang kalooban. Apakalupit kasi ng tadhana. Bago sumapit ang dilem ay nasa labas na siya para maginsayo. Tumakbo siya ng mabilis habang iniisip niya kung papaano siya nasawi sa pag-ibig. Kailangan niyang magsikap para sa sarili. At hindi susuko, sumapit na ang dilem, pagod at hingal nang natakbo niya 15 kilometro na lampasan pa niya ang dati niyang record. Sa di kalayuan matatanaw niya ang isang lugar at sa isip niya first time niya itong makita na parabang may kakaiba, kaya gusto niyang tingnan sa mapa kung saan na siya nakarating. Bago pa matingnan ni Siwo ang mapa nakita niya isang figura ng tao at boses ang naririnig na ang liksidaon ng mga paa, at parang may isang lipong babuin na nakawala sa kulungan. Nang masilayan na ng ilaw isang matanda ang kanyang nakita, at patuloy na nagsasalita na, akalain mo nga naman hindi na maitatanggi na sa dugo muna na nalaitay ang iyong paggabilog. Biglang tumalon ng napakataas ang matanda at lumapag sa kanyang harapan. Nabigla si Siwo sa ginawa ng matanda, sa kanyang isipan ay napakalupit naman ng matanda ito. Tinalon niya siguro mga 5 o 6 metros ang taas. Sinabi niya sa matanda na, okay ka lang tatang, sabi ng matanda sa isip o na, anong tatang mas? Malakas pa nga ako sa'yo, pututoy, at huwag kang matakot sa akin, dahil hindi naman ako naparito upang pumatay ng isang baboy na sawi sa pag-ibig, at nagpakilala ang matanda na si Grandpa Bogiman. Ang Grandpa Bogiman ay isang kathang isip ng mga matatanda, ginagamit pang takot sa mga bata kapag hindi kumain or matulog. Sabi niya Grandpa Bogiman na nasa akin ang papel ng hukom, kaya response ko sa paggamit ng monster. Pero nakikita ko sa'yo na wala kang alam, at naghanda ang matanda. Tila ba isang tela at sabay sabing, okay lang, hindi na kailangan ng mahabang paliwanang, sumama ka sa akin. At agad dinapon ng matanda ang malaking tela kay Siwo at bumalot sa kanyang katawan. Na kanyang ikinagulat, sa kalagitnaan, ay napaisip na lamang siya kung anong ginawa sa kanya ng lukong matanda. Kalaunan, binukas ng matanda ang tela
at tumilapon si Sho, litong-litos sa mga pangyayari, at nagulat sa nang makita niya ang paligid, at sabi ng matanda na, maligayang pagdating sa mundo ng monster, lumimong ka sa iyong paligid at pagmasdan ng iyong mga mata. Nakita mo na ba, lahat ng nandirito ay residente sa mundo ng monster, at makikita sa mukha ni Siwo sa sobrang takot, at sabi pa ng matanda na, minsan mga nilalang na kinatakutan ng mga tao, at pinabilingkuran nila bilang mga Diyos. Ngayon, ang kanilang mga existences ay kilala na lamang bilang mga pamahiin at multo. Minsan sa bawat 666 taon ay may magaganap na pinakamalaking festival na upang piliin ang hari ng mundo ng monsters. Pati na ang bansa, bawat member ng mga pamilyang monster na kasalukuyang nag-exist sa buong mundo ay ipipili ng isang kalahok upang magrepresenta bilang kandidato. 666 taon na ang nakalilipas mula ngayon. Isang halimawang tumayo sa amin bilang aming hari at 666 years na ang lumipas ngayon. Pero bigla siya pinahinto ni Siwo sa pagsasalita at nagsasabi na naintindihan niya lahat iyon. Pero bakit nandito siyang ayon? Nakakatakot. Ang lugar na ito, kahit sa ang kalimingon, ay may napakamaraming demonyong ang pwedeng kumain sa kanya. Sabi ni Grandpa Bogiman na, di ba sinabi ko na sayo putotoy na, kailangan sa bawat tribo ay may representante na lumahok. Bilang isang demonyo, at dagdag pa niyan na, bilang ikaw lamang ang nagmana na may dugong goblin na pinaghalo ng dugo ng tao, marahil mga 4 o 5 na henerasyon ka pa. Meron pa rin kaunting dugo ng goblin ang nananalaita isayo. Dahil sa hindi na mapakali kung ano ang gagawin ni Siwo ay, sinabi niya sa matanda na, baka hindi lang tayo nagkaintindihan. Ngunit nang sabihin na sana nga ay, biglang may tumalon sa malayong napakataas, at papunta sa kanilang direksyon, nakikinabigla na. Mani Siwo. Isang malaking puwersa ang tumama sa kanyang harapan, at tumilapon sa maraming mga batos sa lakas ng impact. Nanginginig ang buong katawan ni Siwo sa sobrang takot. Sabi ng matanda na, bigyan kita ng isang paksusulit kung karapat dapat ka ba na magiging representante, or isa ka lang basura. Sabi ng isang pangit na demonyo kay Tatang na, totoo ba ang nakikita ko Tatang, isang tao? Napakasarap nitong paglaruan. Sabi naman ng matanda sa demonyo na, ang nakikita mo ay totoo, at kung matatalo mo siya ay pwede mo siyang kainin, at paglaruan gamit ang iyong matutulis ng ngipin. Sabi naman ng demonyo na, napakagandang araw na ito, ang swerte ko naman, makakatikim na rin ako. Sa wakas ng tao, sa halos 666 na taon, hindi maipinta ang mukha ni Siwo sa takot, dahil sa mga pangyayari. Biglang, tumakbo ang malaking halimaw papunta kay Siwo, at nagpapakawalan ng malakas na sipa. Makikita sa mukha ni Siwo, ang pagtanggap ng malakas na impact. Sa ginawa ng halimaw, sa lakas nito ay tumilapon si Siwo malayo, at tumama sa napakatigas na semento, at nagtamo ng malalim na pinsala sa kanyang katawan. Sabi ng matanda na, kahit nagmana ka ng dogo ng isang goblin, ang karapatan sa festival ay hindi basta-basta maibibigay sa isang ordinaryong tao. At nagdeba niya na, kaya ipakita mo kung karapat dapat ka ba o gumustuhin mo lang na mamatay. At kakaininin ng isang pangit na halimaw. Kahit hindi pa nakapagreaktibo sa pangyayari ay hinilan na siya ng halimaw at malakas na hinampas sa semento, kaya napasukan ng dogo. Sabi ng halimaw na, di ko akalaing matigas ka pala. Akala ko lang isa ka lang bukol ng karninan na nilagyan ng samya sa gitna. At ready nang kaininin, ngunit isa ka palang kalyo ng bibig ng isang maritis na napakakunat. Pero di ako kailangan magpapatalo at ngunguyan na lang kita tulad ng isang babulgang, at kanya na niya itong tinuloyan. Gamit ang matulis at malalaking kamay, sa lakas ng impact ay makikita sa mukha ng matanda na wala ang ating bida. Ngunit nagdataka ang halimaw, bakit parang may puwersa ang tumutulak sa kanyang kamay, at makikita na buhay ang ating bida, at nagawa niyang masangga ang ginawang pag-atake ng nalimaw. Dahil sa unang panahon, ang mga goblin ay may mga malalakas na abilidad. Isa na rito ang tinatawag na The Infinite o kapangyarihan na walang hanggan. Makikita sa mukha ng lukong matandaang pag-agulat at naalala niya ang mga kapangyarihan ng goblin na kapag naibigas ng isang mahihuagang salita at natapos ito ay nagiging isang napakalakas na kapangyarihan. Makikita sa pangangatawan ni Siwo ang pagbabago at may lumalabas sa kanyang katawan habang hinahawakan niya ang kamay ng isang halimaw. Laking pagtataka ng halimaw, bakit sa isang iglab ay nagiging malakas na ang kaninay, matabang baboy na gustong-gusto niyang kaininin. Sa isipan ang matanda, kung meron mga dugungoblin ay nakaimprenta sa nakatawan ang mga talento, katul ng pakiramdam, or kutob kahit tulog. Kung meron mga nib ay biglang mag-rake ang katawan. Kahit hindi tinuruan, si Siwo ay naghahanda na sa kanyang pag-atake.
at nilabas na niya ang likas niyang lakas. Hawak-awak ang kamay ng isang halimaw at isang abilidad ang binitawan ang ating bida, sabay pabaliktad Goblin Serum, Mountain Flip, at sa lakas ng impact ay tumilapon ang mga bato at lupa. Napaktagumpayan niyang patumbahan ang isang malaking halimaw, gamit lamang ang kanyang maliit na katawan, at nagaktibo na ang kanyang katauhan, bilang kalahating tao at kalahating goblin. At dito nagtatapos ang ating chapter 1, at huwag kalimutan mag-subscribe ng ating channel, at hit the bell para updated ka sa susunod na latest video.